Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong monthly reading for January 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages and thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na ito bilang gabay and pa-follow like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Okay, Virgo, let us see what's up with you ngayong January. Lovers, okay, so some of you are going to deal with your relationship ngayong January. Yung iba, pwedeng break up. Yung iba naman, pwedeng pagpasok sa relationship. Let's see what else. You have the shadow. Oh. So, the shadow is about mga yung mga not so good traits mo, no? Pwedeng meron kang nagiging aware ka of your toxic traits and you are working on it. Kumbaga, you're trying to fix it. Manifestation. Okay, so some of you ngayong January, you will be able to manifest your desires, no? Especially if this is a relationship. Pwedeng kung gusto niyo magkaroon ng bagong relationship ngayong January, as long as you are ready, no? Kung handa ka talaga mentally, physically, emotionally, spiritually, then the person will come, no? Darating yan sa'yo. But with the shadow here, I think meron kang mga kailangang ayusin sa sarili mo na alam mong pwedeng toxic traits mo or anything that is always na nagiging cycle or issue sa relationship mo. Na kapag hanggat hindi mo inaayos yon, medyo magiging challenging sa'yo ang pumasok sa isang relationship or makapag-maintain ng relationship. Okay, let's see kung ano tong manifestation na to. Oh, 8th house. Oh, yung iba sa inyo, pwedeng meron kayong minamanifest na business or new ways to earn money, investment, ganyan. Let's see your overall energy. Virgo, you have the 4 of Cups. Merong discontent, no? Pwedeng may frustration din sa situation ninyo. Parang feeling ninyo, hindi nyo nakukuha yung dinideserve ninyo. Siyempre, pag ganun yung feeling, you get frustrated na, dapat ganito. You also have the Queen of Wands. So, I'm sensing someone who wants freedom. Gusto nyo ng kalayaan. Oo, kalayaan na magawa yung gusto nyo or kalayaan sa isang situation na parang you feel restricted or you feel na hindi ka na-appreciate. Pwedeng sa relationship na alam mo na hindi ka na-appreciate, hindi ka na masaya. So, gusto mo na ng freedom. Yung iba naman sa trabaho, hindi ka na-appreciate sa trabaho. Tapos gusto mo, umalis na. Kasi hindi ka na-appreciate. Parang may frustration dito. So, let's see your challenge. You have the 2 of Swords. Yes, meron kang major decision. Major decision making na gagawin ngayong January. Oo. Regarding your career, your business, your finances. So, isipin mo na rito saan ka mas magiging stable. Saan ka mas mag-grow. Saan mas merong opportunity. So, yun yung babalansehin mo. Yun yung pag-aaralan mo. And then, you will make a decision. Kaya lang minsan mahirap mag-decide, no? Lalo na kung hindi mo alam kung ano yung gusto mo. So, you have to make sure na alam mo yung gusto mo para madali kang makapag-desisyon. So, your opportunity is the King of Wands. Yes, you have the opportunity to travel, to explore new opportunities, new things in life. Pagdating sa career, maganda yung opportunity ninyo or anything related sa finances, sa pera. Yung iba, meron kayong opportunity to work abroad or magkaroon ng transactions abroad kahit nasa ibang bansa kayo. Like, bawa nasa Pilipinas kayo. So, you can have opportunities to earn money sa US kasi meron kayong client sa US, yung mga ganon. So, maganda to kasi this is going to help your family. Pwedeng makakapag-build ka ng sarili mong
businesses or different kinds of businesses na pwede mo ring i-share sa iyong family. Yung parang may extend mo yung blessings na yan sa family mo. Yung iba, meron din kayong ito yung simula ng pag-iipon ninyo, no, for your future. And pwede rin kayong makapagpundar ng mas maraming ari-arian, mga properties. Ang daming grapes, oh. May peaches. Oo. Ganda. So, your blessing, ano yung blessing? You have the 5 of Cups. Ayan. So, for some of you, no, akala nyo merong nawala or meron kayong kailangang i-let go. Pero, ibig sabihin lang nun, 'di ba? Pag nag-let go ka, magkakaroon ng space. So, pag may space, merong opportunity to for other things to come into your life. So, I think, as a blessing, tong 5 of Cups, meron ka ng realization of what you still have. Okay? And, kung ano yung nawala, ano yun? Tapos na yun. Focus ka na lang sa kung ano yung paparating. O, diba? 4 of Pentacles. So, as a blessing, you will be able to stabilize your finances. Pagkakaroon ng sa stability, no, sa kaperahan mo. Yung iba, blessing ay bagong properties. If you are into real estate business or ang career mo nasa real estate, I also see you having a lot of sales. Marami kang sales. Marami kang benta ngayong January. Diba? Yung iba sa inyo, online. Oo, meron kayong opportunity sa online selling, retail. Also, kapag meron kayong business, or even yung profile rin ninyo, no? Kahit wala kayong business, meron kayong trabaho. Maganda rin na ma-establish nyo yung inyong profile online, yung inyong mga credentials, no? Oo. Lalo yung kung meron kayong LinkedIn, kasi madali kayong makokontak ng iba na nangangailangan ng services ninyo. Meron ka mga bagong ideas pagdating sa pag-earn ng money. Pwede ring yun nga, new source of income. O, diba? Speaking of ideas, Eureka, you have ideas about creating new money by adding new sources of income. You're going to work on it. Pag trabahuhan mo to, i-research mo to. And then, you will put it to action para syempre makita mo yung resulta. You are also divinely guided, no? Yung iyong mga spirit guides, pwede yung mga ancestors mo, nandyan, nakaguide sa'yo. Ginagabayan ka. Yes, your angels and spirit guides have your back. They are doing the work in the background to make way for opportunities to come, no? Pagdating sa finances mo. So, stay optimistic raw. Maganda rin yung state of mind mo, yung positibong pananaw. Kasi yun na ma-attract mo, mga positibong bagay. Pagdating naman sa relationship, may ex, may clarity. Okay. So, yung iba, pwedeng, nakaka-recover na kayo or makaka-recover na kayo sa isang separation from a person from the past, with a person from the past. Malinaw na sa'yo. Pwede kasi ang isang naging dahilan ng issue ninyo ay yung kaibigan or ibang tao na kaibigan mo naman, pwedeng nagselos, ganon. And for you, ang naiisip mo ngayon is to strengthen your connection with your friends or to have more time, na mas maraming oras sa mga kaibigan mo, and also to mingle. Yung makisalamuha sa iba, to experience yung mga bagong bagay. Kasi yung iba, di ba, sa relationship, parang nasasakal sila sa relationship na bawal silang sumama sa mga gimmick ng friends nila, pinagbabawalan sila. So, syempre, nare-restrict yung mga experiences nila or adventure nila. So, yung iba sa inyo, kumbaga, yung paghihiwalay from, dun sa ex, sa person na nagre-restrict sa'yo niyan, maybe a blessing sa'yo para ma-experience pa yung ibang mga fun things in life na hindi mo na-experience dahil nga pinagbabawalan ka or nire-restrict ka ng ex mo. So, ngayon, you have more freedom.
perfect trust will be rewarded with its like. Ayan. So, trust issues. Importante sa'yo na ang isang tao ay mapagkakatiwalaan mo, or ang isang sitwasyon, mapagkakatiwalaan mo, or even yourself. Dahil yan yung magli-lead sa'yo kung saan ka dapat patungo, kung saan mas mapapabuti yung situation mo. So, kung ikaw rin alam mo sa sarili mo mapagkakatiwalaan ka, this is also going to be rewarding sa'yo. Kasi yung mga taong nagtitiwala sa'yo, mas dadami. Oo, ayan. And syempre, pag mas marami nagtitiwala sa'yo, mas maraming opportunities, diba? So, that is your reading, Virgo. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayo updated sa ating mga readings. Thank you so much, Virgo. See you again.